Another day, another project ka Gencon. Meron ako ditong FDAS na conventional type. Ituturo ko sa inyo ka Gencon sa mga baguhan na gustong mag-DIY. Ito ka Gencon, yung wiring. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito wiringan. May apat pala tayong klase ka Gencon ng FDAS. Yung conventional type, ito yon. Yung isa, addressable. Yung isa, semi-addressable. At yung panghuli, wireless system. Yan yung apat ka Gencon na klase ng FDAS. So itong ipapakita ko sa inyo dito ka Gencon, kung paano mag-wiring ng conventional na FDAS, Fire Detection and Alarm System. Malaking bagay ito ka Gencon sa mga commercial at saka sa residential na rin, para maagapan yung bago pa lumaki yung sunog, maalarma na tayo. Malalaman na natin kung saang area yung may sunog dahil dito sa fire alarm natin ka Gencon. Winiringan ko na ito ka Gencon para mabilis na mai-discuss sa inyo sa mga baguhan lang to ka Gencon. 2 zone lang ito ka Gencon. Ito yung input niya, 200 to 240 volt AC. Yung output, 24 volt DC. Ito ka Gencon, yung control panel natin. Zone 1, saka zone 2. Makikita nyo dyan sa ibabaw ng panel, may zone 1, saka zone 2. So, itong zone 1 ka Gencon, may nakalagay dyan, negative, positive. Yung pula positive. At itong itim, negative. Zone 1, positive, negative. Ito pumunta. Yan, pumunta sa device, sa unang device. Dito siya sa number 1, saka sa number 2. Yan. Tapos yung out ka Gencon, yung negative, number 2, saka number 4. Ito yung out. Pumunta naman dito sa sumunod na device, 1, 2. Tapos yung out, 2, 4. Yan. Tapos dito ka Gencon sa call point, positive negative lang naman ito. So, yan ka Gencon, no. Yan. Positive and negative lang naman. Positive negative. Pumunta dito sa kabilang call point, positive negative lang din ulit. Yan. Tapos mula diyan sa call point, pumunta ulit dito ka Gencon sa device. Dito ulit ka Gencon sa 1 and 2. Tapos yung out naman, 2 and 4. Yan ka Gencon yung out. Mula dito out, dito naman in sa 1 saka sa 2. Yan yung in. Tapos yung out naman 2 saka 4. Yung out dito. Yan. So ganun lang din ulit yan ka Gencon. Sa call point naman pumunta ulit sa positive and negative lang din. Yung in saka out magkasama. Tapos dito, ito yung panghuli ka Gencon na call point. Yan, positive, negative. Yan. Kung mapapansin nyo dito, mayroong nakalagay na resistor. Ang value niyan ay 1 key. Ito na kasi ka Gencon yung pinakahuli. Kaya kailangan may resistor dapat. Ito ka Gencon yung terminal ng smoke detector. Number 1, number 2, 3, saka 4. Yan. Ito nakalagay ka Gencon sa zone 1. Apat na smoke detector, saka apat din na call point. Ito yung zone 2 naman ka Gencon. Dito naman sa heat detector device ko nilagay. Diyan ko ginamit ka Gencon yung zone 2. Yung positive ka Gencon sa number 4, yung in. At yung negative nasa number 2, in. Tapos yung out naman, number 4 saka number 3. Yan yung out. Pumunta naman dito ka Gencon sa call point. Yan, so mapapansin nyo yung call point. Sa pinakahuling call point, may resistor pa rin. 1K ang value ng resistor. Tapos yung sounder natin ka Gencon, sa alarm naman siya pumunta. So basic lang naman to. Dito lang din siya sa negative positive. Yan. So dalawang terminal lang yan ka Gencon, negative positive. Diyan na rin yung out kung gusto mong magdagdag pa ng alarm. Yan. So positive negative lang din yan. Ito yung panghuli ka Gencon. So diode naman ang ilalagay dito sa alarm. Papansin nyo ka Gencon, yung diode, hindi siya nakalagay sa positive, yung positive. So, ang negative kasi ng diode ka Gencon ay yung may gray na nasa gilid. Yan yung negative. At yung positive, yun yung kulay itim sa kabilang side. Kung mapapansin nyo, yung positive ng diode, nakatap siya sa negative ng alarm. At yung negative naman, nakatap siya sa positive ng alarm. Yan ka Gencon ang wiring yan. Yan ka Gencon, para magtugma itong mga number na ito dito sa mga terminal,
mayroon yung guide sa gilid ka Gencon. Ito, kita nyo yung guide na yan. At yung guide na ito, yan. Kailan magtugma yung ka Gencon. Tapos, i-twist nyo. Yan. Okay na yan ka Gencon. Ito yung kaibahan ka Gencon ng smoke detector sa heat detector. Itong smoke detector, kung makikita nyo, medyo mababa lang siya kumpara dito sa heat detector. Ang isa pang kaibahan nito ka Gencon ay ito. Yan ka Gencon yung smoke detector. Makikita mo dyan, paikot. Ano siya, plastic, may plastic na screen. Yan, may butas-butas na maliliit. Paikot yan ka Gencon. Yan. Yan yung smoke detector. At ito ka Gencon yung heat detector. Yan ka Gencon yung heat detector. Open lang siya. Wala siyang plastic na ano parang screen. Yan. Naibalik ko na ka Gencon sa terminal yung mga device to. Lagay na rin yung mga device natin sa terminal. Ayan. Ayan. Ito ka Gencon yung zone 1. Puro smoke detector ang nakalagay dito. Tapos may mga call point. Tapos ito naman ka Gencon yung heat detector. Zone 2. Ito yung sounder. May indicator light na rin yan. Tapos yan ka Gencon, kailangan may battery yan. Para in case na magkaroon ng brownout, gagana pa rin yung device natin. Yan. Dahil nga ka Gencon, 24 volts yung DC natin. Kaya ang connection niya naka-series. Yan, positive sa isang kabilang battery. Tapos negative naman sa kabilang battery. So series. Ito pala yung battery ka Gencon, 12 volts na 5 ampere hour. Ito ka Gencon sa negative. Yan. Yan ka Gencon, okay na tayo sa wiring. Mag-titesting na tayo. Yan ka Gencon. Nakalagay na tayo sa battery. May power na yan pero battery lang ka Gencon. Yan, naka-battery lang yan na 24 volts. So kung mapapansin mo ka Gencon, ayan oh. May fault siya sa AC. Ibig sabihin yan ka Gencon, wala pa tayong AC. So ito isasaksak natin. Sa AC naman to ka Gencon. Ayan ka Gencon, nawala na yung alarm. Okay, subukan natin to ka Gencon, tanggalin yung battery kung ano yung alarm. Ayan ka Gencon, no. Pag walang battery, ayan, battery fault ang lumalabas. Okay, lagay natin ulit. Ayan. Nawala na ka Gencon yung fault. So, yan ang normal operation niya ka Gencon. Nakailaw yan, yung test reset. Dapat nagbi-blink ng green. Yan. So, ngayon ka Gencon, susubukan natin ngayon dito sa call point. Ngayon ka Gencon, susubukan natin dito sa call point. Testing natin kung mag-a-alarm. Ito yung ka Gencon ha, ito yung binababa kapag naka-install na, nakaganyan yan. So, tinanggal ko lang muna ka Gencon para makita natin yung loob, yung wiring. So, ibinaba mo yung call point, bababa din tong switch na to. Yan, so ibababa natin ka Gencon ha. Halimbawa may sunog, hindi pa na-detect ng smoke sa heat detector natin at nakita na natin dito ka Gencon. Baba ko. Yan. Yan ka Gencon. So, i-reset lang natin dito. Silent. Yan. Yun, okay na ulit ka Gencon. Kailangan mong i-reset to. Yung binaba mo ka Gencon na call point, kailangan mong itaas din para hindi siya mag-alarm ulit. Mga device natin ka Gencon, nagbi-blink ng kulay pula. Yan, indication yun ka Gencon na good yung device natin. Walang problema. Ito ka Gencon yung heat detector. Subukan natin sa heater. Yun. Yun ka Gencon. Yan. Ayun. So, okay yung heat detector. Ito. Subukan naman natin ngayon ka Gencon yung smoke detector. Ayun, gumana. Okay.
Yun, so okay ka Gencon, yung natesting na natin ka Gencon, yung call point, yung smoke detector, saka yung heat detector. So okay to ka Gencon. Ito yung complete wiring nito ka Gencon ng conventional. Sa mga gustong mag DIY dyan ka Gencon na mga baguhan pa lang, ito para sa inyo to ka Gencon. Ang lakas din ng alarm, itong dalawa. Dinig na yan. Yun ka Gencon, ayos, thank you.